Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Kasisimula pa lang ng American Cup 2024 kahapon. Parang ang bilis ng panahon talaga nakaraang taon. Tinutukan din natin itong American Cup 2023. Ngayon, eto, pasada na naman. 8 players, double elimination ang kanilang format. Pinangungunahan ni Fabiano Caruana as top seed, Wesley So, Leyna Dominguez, Levon Aronian, Sam Sevian, Ray Robson, Sam Shankland at pa rin. Ayan, dating Russian yan ah. American na pala ngayon. Mga naglilipatan na. Okay, pag natalo po dito sa winner's bracket, lalaglag sa loser's bracket. Yung marami na tayong napasadahang ganyan na tournament. Ano? At ito po ang kanilang pinaglalabanan na prizes. 75,000. Yun 250,000 ng prize fund. 75,000 ng champion. Nako, ilan yan? Mahigit 3 milyong piso sa atin yan, mga kamatyas. Second place, 55,000. 30,000, 25,000, 15,000 at 10,000 ang 7 to 8 place. Gracious, big time. Meron pa pong women's division yan ha. In total of 400,000 US dollars kung hindi ako nagkakamali sa kanilang total prize fund. Ang laki ng premyo. Sana magkaroon tayo ng ganitong Kamatyas Invitational Elite Tournament, ano? Okay, Wesley So, ang kaharap niya ay si Sam Shankland. Hindi na po bago. Ilang beses na niya nakaharap yan. Ang ginawa ni Wesley, D4, Knight F6. First game po nila, long game ha. Yung second game kasi rapid ang format eh. Ayun, tumira po ng F3 dito si Wesley. Medyo nililigaw niya si Shankland eh. At nag C5. Si Shankland po kasi mahilig sa Grandfeld. Ito kasing F3, preparasyon yan sa mga Grandfeld player. Kakapturein yan, capture, tapos diretso E4. Na makapag bubuo kagad ng malakas na sentro ang puti. Bishop E3 or Knight C3, ang lakas kagad ng sentro eh. Kaya, ang ginawa na lang ni Shankland, nag-Benoni type of pattern. Nag-C5, nag-D5, D6, E4, E6, para palambutin kagad ang solid D5, Knight E2, Bishop G7, Knight BC3, kumapture sa D5, C takes D5 at nag-castle. Knight to G3, ayan. Naalala ko nung bata ko, paborito ko yung ganitong King's Indian Semish na yung Knight nilalagay sa G3. Paborito ko yan. Nag-E6 para mag-B5 at syempre, logically, kailangan talagang pigilan yan. Knight BD7, Bishop E2, Rook B8, ayan, ambalang na gusto pa rin mag-B5 later on. Nag-Bishop G5, ayan. Bookline pa rin naman pero pakonti na ng pakonti ang bulaklak ng linya niyan. H6. Ayun. Pagtira po ng H6, ito na ang novelty. Dahil sa recorded games pa, Queen C7 ang palagi ang ginagawa dito. Iwas spin lang. Kaya nasa kamay ni Shankland lumabas ang pag-break sa talaan ng aklat. Nag-H6. Bishop F4, inatake ang D6 at nag-Knight E5, binarhan. Queen D2, tempo attack sa H6 at nag-H5. Ayun, medyo kakaiba rin ito, no? Kasi dito, usually, King H7 lang. Okay, tingnan natin ang H5, Castle, Knight to H7, Bishop H6 para mawala na, ma-eliminate na ang strong fianchetto Bishop. Nag-H4, atake sa Knight, Knight H1 muna, F5, ayun. At kumapture, F4, Knight F7, Knight F2, Knight F6, Bishop D3. Ayan. Kasi kung kakapture ang puti, pabor yun kay Shankland kasi lalabas ang bishop niya ng one move. So mag-ingat po tayo sa pagbibigay ng tempo. Ang tempo ay napakahalaga sa development. Bishop D3, Rook E8. Ayan. Pressure sa E4. Dagdag suporta. Bishop D7. Ayun na. Mag-B5 na dito si Shankland. At yun na, kinapture na yung F5. G takes F5. Kinapture ng Torre, Knight takes E8 at nag-Knight H3. Ngayon, pupunta yata doon sa G5. Queen to F6, King H1 para maiwasan yung mga paparating na mga check-check. Knight to C7 at nag-Knight G5 na. Rook E8. Ayun, medyo na-divert dito si Shankland, no? May tanong ako dito, mga kamatyas. Bakit hindi tinuloy yung B5 na makapagbibigay ng atake sa queen side? Ano ba meron dyan? Capturein lang daw. A takes B5 tapos mag-Rook A1. Ayun, magkakaroon pala ng butas sa A file na nakaka-pressure yan. Papasukan ng atake. Nakita yan ni Shankland kaya hindi niya tinuloy ang planong B5. Nag-concentrate na lang siya sa sentro
Knight F3, good move. Ayun. From Knight H3, nag-maneuver to F3. At ang nakikita ko dito, mag-Queen F2 to attack the overextended H4 pawn. Ayan, weak yung H4 eh. Nag-B5 na. 8x B5, capture, and nag-Bishop B1 muna para walang mga tempo-tempo. C4 attack. Knight to H8. Ayun. In preparation for Knight G6 na kung atakihin man ang H4, sakto lang may Knight G6 na makakadepensa. Nag-G3. Ayun. Nilagyan na po ng markang bad move ang itinira dito ni Wesley. Pero nakikita ko naman ang idea niya, ang ibig niya sabihin, pag kinapture yan, Rook G1 na makapagbibigay expose sa blocking. Ayan. Pero kung accurate po pag-uusapan natin, B4 pala ang tira dito. Medyo malalim, no? Na kapag kinapture ang sacrifice po na yan, magda-Knight A2 hanggang sa, alam mo, mag-B3, Knight to B4. Ayan. Merong isang pawn dyan, pero in effect, parang baliwala. Yun, medyo madaling mabawi kasi Knight D4, Knight XB3, mga ganon. Napakabigat nga lang na positional application yan. Balik tayo dito sa G3, H takes G3, kumapture, B4, Knight D1. Ayan, saan pupunta? Pupunta doon. Knight G6, King G2, ayun, para mailipat naman ang control sa H-file. Bishop to C8, Bishop D3. Pakain ang D5, nawalan na ng depensa. Knight x D5, inaccept ni Shankland. Pero ano ang laman? May Bishop B5. Good move. Ayun. No? To attack the Rook, at the same time to attack the Knight on D5. Pero dito po, meron pa ring inihanda si Shankland na grabe, eksakto pala yun. Pang-puzzle yun Sige po mga kamatyas, ano kaya yun? Pakiguess nyo, napakagandang tira na ginawa ni Shankland. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Knight D takes F4. Sacrifice. Good move. May ganyan na pala. Capture. Rook E4. Nagpalamang ng isang pyesa dito si Shankland pero may continuous attack. Naku, parang delikado ang king ni Wesley. Nag-king F2. Rook takes F4. Rook G1. Ayun, para ma-secure ni Wesley na hindi basta-basta makapalag yung knight. Kasi magda-knight E5 na, knight H4. Marami pa parating mamaya. Queen H4 checking E2 at nag-Queen E7 checking F2, Queen H4 check King E2 at ayun po ang naging resulta. Nagpabalik-balik na tabla ang kanilang first game. Bago tayo tumungo sa kanilang game number 2, alamin muna natin, siguradong may tanong kayo mga kamatyas. Coach, wala na bang pag-asa na harangan ng knight yan? Lamang siya ng isang pyesa. Sayang yan. Bakit hindi nag-knight E3? Magbi-bishop B7 kasi. Aatakiin ang knight. Saan pupunta? Halimbawa, depensahan, Rook G3. Capture, and Rook D4. Ayun. Sa madaling sabi po mga kamatyas, may ganyan tapos to follow na yung F4, mababawi yung isang pyesa. Madidelikado pa dito si Wesley. Kaya tama yung naging decision ni Wesley na magpabalik-balik na lang kahit na lamang na isang pyesa tanggapin na tabla. Score pa rin yun kumpara sa matalo pa. Okay, game number 2. Ito ang nangyari. Black naman dito si Wesley, nag-E4 si Shankland, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, ang walang kamatayang Berlin variation ng Ruy Lopez. Pinasok ang Queen to Queen. Nako, patay ka Shankland. Napakarami ng laro ni Wesley dito. Paborito ni Wesley ito. Yung Queen to Queen kaagad. Ayan, King C8, Bishop B2, B6, Rook AD1, A5, at base po sa bookline, nasa linya pa rin. Rook FE1 and Bishop B4 wala na sa linya. Dahil ang palagi ang ginagawa ng black dito, C5. Ayan, naglabas si Wesley ng bagong tira. Bishop B4, A3. Aba, kinakapture na pala yon. Bishop E6, G4, Knight E7, King H2, and C5. Para po sa mga magbe-Berlin sa black na against Ruy Lopez, kailangan mag-aral kayo ng matinding endgame understanding. Pang endgame kasi ito A4, King B7, Bishop B2, B5. Ayun. Pambasag. Kinapture, A4. Aba. Medyo nanibago ko sa Berlin ni Wesley. Bago to Bumabasag. Ayun. Dito kasi kung kakapturein, syempre Rook takes A4. At itong B5, considered na overextended pawn, madaling mabawi makukuha din yan, King B6, mga ganon. Daming ways para mabawi. No?
So nag-rook A1 na lang, 8x B3, capture, king B6. Ayun, dinikitan para bawiin na kagad pero binad mo pa rin ng computer engine. Dapat daw po ang tira is knight to D5. Mas matindi ang pagpapahinog ni Stockfish mga kamatsas. Ayan, pupunta sa B4 o kaya sa F4, D3 square, mga ganun ang paparating. So balik tayo sa king B6, nag-bishop A3, rook FD8, rook HD8, sorry, nag-rook C1, rook D5, depensa sa C5, at nag-king G3. Ayan, okay, bad move. Pero may tanong ako dito mga kamatsas, baka mapatanong din kayo. Coach, ba't hindi kinapture ang pawn sa C5? Sacrifice, kuha tore. Ayan, ingat tayo sa mga ganyang tricky Mangyari kasi, nakatutok din ang tore. Hindi makakapture kasi, bagsak din ang tore. Wala, lamang na isang pyesa black dito. Yan, double check the sacrifice ng lesson dito. Pag kinapture naman ito, dito naman babawi, di ba? Yan. So, balik tayo sa king G3, bad move pa rin. Ang accurate po ay knight to G1. Yun lang, pagkalalim ng tira na yan. Sabay maneuver to E2, C3, mga ganon. Balik tayo sa king G3, knight G6. Mali din ang tinira ni Wesley. Dapat daw po, G5 muna. Yun pa, bago mag knight G6 para may knight F4. Nga, no? Knight G6, nag H4. Ayan, dito po nagpakawala si Wesley ng napakagandang tira. Paki-guess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat sa inyong mga effort. Congrats sa nakakita ng rook takes bishop. Excellent move. Rook takes A3 and rook D3. Threatening bishop to D5. Papaano isasalba ni Shankland ang paparating na babagsak ang knight? Nag-rook E1, good move para may pangbara. Mapigilan ang pagbagsak ng knight. Pero may knight takes H4. Nag-rook E3, good move. So, pwede rin naman ito. Kaso nga lang, medyo madidelikado yung blocking, O parang may G5, King H5 din malalagay sa mating net. Kaya, tama lang itong rook E3. Kinapture, capture, knight takes, and king takes B5. Naging bishop versus rook ang endgame na ito. Gaya ng sabi ko po, pag magbe-Berlin kayo ng Ruy Lopez, dapat may backup ka ng matinding pag-aaral sa endgame. Ang idea dito ni Wesley, kaya niya pinasok, magkiking B4, then makuha ang pawn sa B3, at ito ang kanyang magiging deadly weapon sa game na ito. Nag-E4, king B4, rook A7, C6, rook B7 check, king C3, rook B6, capture, at nag-king D4. Ayun, para magsi-C4 na mamaya, and timingan lang to capture the E5, nag-king F4, ayun, para maproteksyonan, nag-bishop to E6, intending to play G5 pag umalis ang king, ayan, may capture mamaya, pero C4 muna, rook D6 checking C3, at nag-G5, good move, capture, capture, ayun, kinapture kasi ni Shankland, dapat daw po tira king E3, to maintain the equality. Pero grabe naman, makikita pa ba yan? Unang-una kaya mo para gantihan 'di ba? Ito lang pala good move. Pag nag C4, rook D1, equal daw yan. Naku, grabe, malawak pa po yan yung endgame na yan, pero garantisadong equal ang pasikot-sikot niyan. Pero kinapture kasi ni Shankland, C4, king F4, king B2. Isang tempo ang diferensya na maihahatid na ang pawn sa C3. Yun lang, King E3, C3, rook B6 check, bishop B3, good move. Ayun, ang bilis maihatid yung pawn. Rook C6, G5. Ayun ang naging komplikasyon. Kasi ang king, kayang sanggahin ang C2, king dito lang yung gagapang ng paunti-unting G-pawn. Yan ang toda si Shankland. E6, domesperate na, kinapture na lang. Nag-resign na po si Shankland. Bakit? Kasi po wala na nga pag nag-king D3, magsisito lang king D2 and G4. Wala na. Hindi naman pwede mag-penetrate ang tore para pigilan ng G-pawn. Anytime, magkuqueen na. So, mapapako ang king at tore, kakabantay sa C1 queen, samantalang gumagapang din naman, papromote ang pawn na magiging queen. Sugswang ang posisyon ni resign na ni Shankland. Okay po, pero ito po ay double elimination. May winner's bracket and loser's bracket. Yan ang aabangan natin sa mga susunod pang pagbabantay natin dito sa malakasang big time tournament na ito mga kamatsas. Maraming salamat po
Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.